Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Singsing ni Lola hindi matubos-tubos sa pinagsanlaan. Ang mga kaanak ay natatakot ngayon na baka maisama sa auction ang singsing. Narito po at panoorin natin. July 16, 2016, pumanaw ang kapatid ni Lola Estela Castillo na si Juanita Castillo. Pero kasabay ng pagkamatay ng kanyang kapatid ay ang pangambang mawala na rin ang tanging alaala nito. 2 linggo matapos ang pagkamatay ni Lola Juanita, nakita raw nila ang papel de ahensya ng M. Luwilier Pawn Shop. Dito nila nadiskubre na nakasanla ang singsing nito sa halagang 6,500 pesos. Kaya naman agad sila nagpunta sa nasabing pawn shop sa Arayat, Cubao Branch. Dahil patay na nga ang kapatid, hiningan umano sila ng death certificate. Ibinigay naman daw nila ito sa M. Luwilier at nang bumalik sila sa pawn shop, hiningi naman ang birth certificate ni Lola Estela. Muli nila itong ibinigay sa pag-aakalang ito na ang kailangan para matubos na ang singsing. Pero sa ikatlong pagkakataon, hiningi naman daw ang government ID ni Lola Estela, marriage contract at death certificate ng mga magulang nila. Dito na nagsimula magduda na tila installment ang hinihinging mga requirement. Bukod pa rito, may panibago pa raw kailangan ng pawn shop na tuluyang ikinagalit ng buong pamilya. Ito ay ang Special Power of Attorney o SPA na dapat pirmado ng lahat ng magkakapatid at ibang kamag-anak at isa pang affidavit of undertaking. Susme! 1 taon nang nakalipas, tila pahirap ng pahirap ang kailangang requirements ng pawn shop. Pinuntahan ng surveillance team ng Kilos Pronto ang pawn shop sa Arayat, Cubao, Quezon City. Sinabi sa amin ng staff na nagpalit sila ng manager kaya hindi na na-turn over ang mga dokumento ni Lola Juanita. Ayun naman pala. Tumawag kami sa office. Yung mag-process kasi ng transaction niya, sir, umalis na kasi dito. Nag-alala na si Lola Estela dahil nasa abroad na ang iba nilang kapatid. Kaya paano nga naman makukumpleto ang pirma sa SPA? Umabot na rin sa halos 6,000 pisong interest at principal na ibinabayad nila, wag lang marimata. Pero tila ayaw pa rin i-release ang singsing. Sa pamunuan ng M. Luwilier, ano ba dapat na proseso para maibalik na ang singsing ni Lola? Para bigyang linaw ang isyong ito, makakausap natin si Sir Dindo Santos, ang Direktor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Integrated Supervision Department 1. Magandang hapon po, Direktor Dindo. Magandang hapon, Erwin and Alex, and also to your listeners of your radio program. TV po tayo, sir. Live tayo sa PTV4 and of course sa Facebook, sir. Okay. Apo. Salamat, Erwin. Alright. Sir Dindo, meron po kaming complainant dito. Actually, yung kanyang sister ang nagsanla ng alahas doon sa M. Luwilier. Okay. Alright. And the sister died without telling them na may nasanla ako dito sa M. Luwilier, pwedeng kunin ninyo. She did not do that. Kaya na-find out lang ng sister niya na may nakasanla dahil nung tinignan yung mga gamit nung namatay niyang kapatid, doon niya nalaman. So, what she did, she went immediately to M. Luwilier, babayaran niya yung magkano man yung utang, etc. Pero ang dami raw hinihinging requirement ng M. Luwilier, sir. Okay. Ang gusto niya lang, sir, susunod naman sila pero sobrang dami ng proseso na 1 taon na pabalik-balik po sila, pabalik-balik. They're having a hard time. And natatakot sila, sir, baka maiprenda, mai-auction na ng M. Luwilier yung alahas ng kapatid nila. Okay. Regarding this matter, ang expectation of the BSP on this matter is the pawn shop should have an internal policy regarding, for example, their owner already died. In this case nga ho, namatay yung
kapatid ni Miss Stella, Opo. si Juanita. Opo. So in this case, katulad din po sa mga ibang kaso sa bangko, sino po yung mga posibleng legal heirs na kamag-anak relative dito sa napasukan? Kasi po there's a contract between the owner, si Juanita po yung namatay, Opo. and Estela. si Lou Wheeler po, di ba po? Oo, Yung may opo. loan agreement. Oo. So in this case, ang mangigibabaw kung ano po yung napagkasunduan nila. Opo. Then afterwards, ito na nga po, namatay na, kung na-establish ni Estela na siya yung pwedeng makipag-transact, kasi on the part naman ng pawn shop, titingnan nila yung mga possible legal constraint, legal implication, di ba po, dahil may mga... Sir Dindo, makasingit lang po. Nasunod na po yan eh, ma'am. Tama Opo. po? They did that, mga death certificate, yung Opo. kanilang relationship, etc. Okay, na-establish na. Opo. Okay, opo. So, sa ganito pong pagkakataon, in this situation, if Miss Stella has already a sufficient fund to pay for the outstanding loan, Opo. so kung maano niya po na mababayaran na Aha. based dun sa pong ticket, pwede na pong dun sa pagkakataon na yon ma-redeem. Una po, may mga requirements po ang mga pawn shop. Ano yung mga kailangang dokumento alright. for the redemption ng pawn? Sir Bernard, sandali lang po sandali lang sir. Give me a second kasi wag niyo po ibababa, kakausapin lang po natin itong Regional Director Manager ng M. Luwilier, si Mr. Bernard Oclarit. Magandang hapon po, Sir Bernard. Sir Bernard, good afternoon. Sir Bernard? Yes po, yes Yun, po. yun, Good afternoon po. Sir Bernard, good afternoon po. Yun. Sir, paano po ito? Itong problema po ni Aling Estela, ito ho ba marirelease po yung alahas ng kanyang kapatid? Sir? Opo naman. Release mo. Actually, nalaman ko kagabi, kahapon pala tumawag sa akin si Tinian. Siguro nagkaroon lang po ng misunderstanding po dun sa frontliner namin. Pero Okay. So, may babalik, Sir Bernard. Naputol. Sabi niya, nagkaroon lang daw, ma'am, ng misunderstanding. Okay. Ayun, nandito pa. Sir, so, gusto lang po malinawan natin kung may babalik po. Kasi ready naman si ma'am, babayaran yung utang ng kapatid niya dyan sa inyo. So, ibibigay po. Sir Bernard. Sir? po kaming interest na... Hello? Opo, go ahead. Wala naman po kaming interest na hindi po ibigay ang item niya dahil gusto nga po namin na matubos po yung mga nakasanla sa amin. Perfect. Okay. Alright, sir. So, ganito lang po. Bukas po, sasamahan namin si Ma'am Estela sa inyo. Pwede po ba? Doon sa Sanlaan? Sir? May delay lang yan. Pwede Yan. po. Okay. Ayun. Sige, sir. Nako, maraming salamat po kung ganon. Sir Bernard Oclarit, thank you po for your time with us this afternoon. Ayun. Thank you po. Okay. Alright. Thank si Sir Dindo ng BSP. Sir, okay na po. Maraming salamat po, Sir Dindo. Yeah, thank you very much for helping the Kayet. Opo, thank you din po. Okay. Ma'am Estela. Salamat Bukas. din po. Okay. Tama naman po, wala silang interest. Ang gusto lang nila, babayaran yung utang at saka etc. interest siguro and all that. Ibibigay naman bukas. Opo, Okay po? salamat po. You're welcome, ma'am. Anytime, ma'am. Ayun, at least meron silang remembrance sa kanilang kapatid. Of course.